Ang pagkakaroon ng grupo dito sa Facebook ay isa ngayong malaking tulong para dun sa mga nag-uumpisa pa lamang dito sa pagre-reels. Dahil sa mga grupong ito na sinasalihan nila ay malaking tulong para sa kanila dahil natutulungan silang ma-meet yung mga criteria ng mga monetization program dito kay Facebook tulad ng sa stars, ng sa in-stream ads. Kaya paano naman kung yung mga grupo na ito ang sharing palang magpapahamak sa'yo tulad ng naranasan nitong si isa nating followers at isa nating kapwa content creator. Ang kanyang kwento mamaya pagkatapos ng intro. Pakinggan po natin kung ano yung kwento ni Madam, yung ating kapwa content creator. Grupo yun eh, kasi sa group lang naman yun eh. Kasi kung kay Lolo Meta, yung violation ko sa video, nabura na. Okay na. So, ibig sabihin talaga, nireport siya nung mga kasamahan niya sa grupo. Aprobahan na. Na-delete ko na kasi yung violation na inano. Na-delete na, wala na. Kumbaga sa ano yun, sa grupo. Ibig sabihin may nag-report doon sa inyo doon sa grupo nyo. Parang ganun ang nangyari. Yun na nga, confirm nga. May nag-report sa kanya sa mga kagroup niya. Imbis na tulungan siya na umangat yung kanyang account, ay nireport pa siya. Ano na nga. Ni-report kayo. Parang ganun. Kaya nga gusto ko nga parang gusto ko na nga mag-leave dun sa group eh. Narinig nyo naman yung sinabi ni ate na parang nagsisisi na siya at gusto na niyang umalis dun sa grupong kinabibilangan niya. Dahil yung grupong inaasahan niya ay sila pa yung nagpahamak sa kanya, sila pa yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng violation ngayon at dalawa pa. Nako, meron palang mga ganyang grupo na pagka ayaw na nila sa'yo ay bigla ka nilang bibigyan ng problema. Bibigyan ka nila ng violation tulad ng nangyari kay ate na inireport siya. Dahil siguro nga hindi natin alam yung mga dahilan at hindi ko rin naman hinuhusgahan yung mga ibang mga grupo dito sa Facebook. Hindi naman siguro lahat ay tulad nung nasalihan ni ate na grupo na sila mismo yung nagbigay sa kanya ng problema. Kaya malaking problema ngayon ni ate o ng ating kapwa content creator na ito na nagkaroon siya ng dalawang violation, meron siyang restriction. So para dun sa problema naman ni ate, pagka-restriction po yung naging problema, ay meron pong duration yan, hindi po yan basta-basta po nawawala. Madidelete mo man ang mga video na nakalagay doon sa notification, pero yung restriction ay nandyan pa rin. Depende kung ilang yung violation na nagawa mo. Okay? Para depende doon sa violation na nagawa mo kung ilang beses mo siyang ginawa, ay siyempre magtatagal at hindi rin po iyan basta-basta tinatanggal ni Meta. Kailangan mo pa rin ipakita na hindi mo na inuulit yung violation na yon. Tulad pa rin sa unoriginal content, parang nabanggit ni ate doon na meron siyang unoriginal content. So pag sa unoriginal content naman, kailangan mong patunayan na puro original video yung ina-upload mo, yung talagang sa iyo. Tsaka ka magre-request ng appeal. Okay? Kung ilang beses mo lang nagawa ayon, hindi naman pa ulit-ulit or kaunti pa lang naman yung na-upload mo na unoriginal content, ay saglit lang na mawawala yon. Pinakamatagal po dyan ay 6 months. Okay, minsan nga umaabot pa ng 1 taon bago mawala yung restriction. At kung sa loob ng 6 months na yon ay nagawa mo pa rin, meron ka ng restriction at nagkaroon ka pa rin, na ulit mo pa rin yung violation na yon na unoriginal content, ay may posibleng i-disable na ang iyong account. Kaya ingat-ingat po tayo. Yan po yung pinaka matinding violation ngayon o restriction ngayon na nakukuha ng mga kapwa natin content creator, maliit man o malaki. Kaya siguraduhin natin yung mga ina-upload natin ay sariling video natin at siguraduhin din natin na yung mga sinasalihan nating grupo ay nasa tama po yung ginagawa nila at kilala mo po yung mga membro na kasama mo doon para hindi ka matulad kay ate na biglang sila pa yung naging dahilan kaya siya nagkaroon ng restriction ngayon. Muli, maraming salamat po sa panonood at sana nakatulong itong video na ito para naman po
maiwasan natin yung mga violation dito kay Facebook. Okay? Maraming salamat. Sana tangkilikin nyo pa yung mga ibang video na aking i-upload sa mga susunod na araw. Bye-bye!